Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-comment ang inyong mga saloobin sa kwentong ito. Sa Riyadh, Saudi Arabia, may isang malaking mansyon na tila bawat sulok ay kumikintab sa linis at karangyaan. Ang may-ari nito, si Ginoo Ahmed, ay isang mayamang businessman na kilala sa kanyang matatag na pamumuno sa negosyo at sa kanyang tahanan. Sa labas, ang bahay ay mukhang perpektong larawan ng kasaganaan, mararangyang sala, malalawak na kwarto, at mga haliging gintong disenyo na kumikinang sa araw. Ngunit sa likod ng lahat ng marangyang tanawin, may mga kwento at sikreto na tanging pamilyang nakatira at ilang piling tauhan lamang ang nakakaalam. Isa sa mga tauhang ito ay si Maria, isang Filipina maid na nagtatrabaho sa mansyon ng halos 10 taon. Hindi siya basta katulong, para sa kanyang amo, siya ay parang pamilya. Kilala si Maria sa kanyang tapat na serbisyo, kasipagan at simpleng pamumuhay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, dala niya ang pangarap na mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Araw-araw, gumigising si Maria bago sumikat ang araw. Ang kanyang unang tungkulin ay ihanda ang almusal para sa pamilya, siguraduhing maayos ang lahat ng gamit at linisin ang buong mansyon. Pagkatapos nito, nag-aasikaso siya sa mga pangangailangan ng mga bata, kung meron man, at kung hindi, siya ay naglilinis, nagluluto, o nag-aasikaso sa mga espesyal na proyekto ng kanyang amo. Sa kabila ng pagiging abala, si Maria ay palaging may ngiti. Para sa kanya, ang katapatan ay hindi lamang obligasyon, ito ay isang prinsipyo na kanyang kinalakhan. Mula pagkabata sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, natutunan niya ang kahalagahan ng paggawa ng tama, kahit walang nakakakita. At ngayon, habang nasa ibang bansa, dala niya pa rin ang mga aral na iyon. Ngunit sa mansyon, hindi lahat ay kasing simple ng inaasahan. Kamakailan lamang, dumating ang isang bagong supervisor, si Khalid, na mayabang at mahilig mag-obserba. Sa unang tingin pa lamang, ramdam ni Maria na may kakaibang hangin sa paligid. Ang bawat kilos niya ay tila sinusubaybayan, bawat galaw ay iniinspeksyon. Maraming bagay ang pinaghihinalaan, at kahit simpleng aksyon ay nagdudulot ng tensyon. Isang araw, habang naglilinis siya sa sala, narinig ni Maria ang supervisor na nagbabalita tungkol sa nawawalang alahas. Isa itong mamahaling kwintas na dati ay nasa display ng sala. Sino kaya ang kumuha nito? Tanong ni Khalid sa iba pang mga tauhan, tila naghahanap ng kasalanan. Si Maria, na nagtatanggal lang ng alikabok sa mesa, ay biglang napansin ang tensyon sa paligid. Ngunit sa halip na magpanik, maingat siyang lumapit sa supervisor at mahinahong ipinaliwanag ang nangyari. Sir, ang huling beses na nakita ko po ang kwintas ay noong linggo. Bago po ako naglinis ng sala, nakalagay pa po ito sa display. Ipinakita niya rin ang TV footage mula sa nakaraang araw upang maipakita ang katotohanan. Sa kabila ng tensyon, nanatili siyang kalmado. Alam niya na ang kanyang tapat na kilos ay magpapatunay sa kanya, kahit gaano pa kahigpit ang pagsusuri ng supervisor. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ring napansin ni Ginoo Ahmed ang dedikasyon at kalmado ni Maria sa gitna ng pressure. Maraming kasama sa mansyon ang nagrereklamo tungkol kay Khalid dahil sa kanyang matapang at mahigpit na pamumuno. Ngunit si Maria, sa halip na magreklamo, ay nagpatuloy sa kanyang tungkulin ng may ngiti at kababaang loob. Ngunit hindi nagtatapos dito ang mga pagsubok. May mga pagkakataon na sinusubukan siyang lokohin ng ibang tauhan para magkamali. Halimbawa, may isang pagkakataon na may naiwan na malaking pera sa drawer. Isa sa mga tauhan na may lihim na balak ay nagtangkang ipakita na ninakaw ito ni Maria. Ngunit sa kanyang pagiging maingat, nakita ni Maria ang kabuuang sitwasyon at agad na naayos ang issue bago pa man lumala. Sa bawat sitwasyon, si Maria ay nagpapakita ng matibay na prinsipyo. Hindi siya kumikilos para sa papuri, kundi dahil alam niya na tama ang kanyang ginagawa. Kahit may mga mahihirap na sitwasyon, nanatili siyang tapat at maayos sa lahat ng pagkakataon. Isang gabi, habang naglilinis siya ng kusina, napansin niyang may kakaibang galaw sa labas ng bahay. Ang kanyang kuting na aso, si Bruno, ay tahol ng tahol. Lumabas siya upang tingnan at doon niya nakita ang supervisor na tila may tinatago sa bulsa. Sa halip na agad mag-akusa, maingat siyang nag-obserba at nakipagtulungan sa security ng bahay upang malaman ang katotohanan. Ang araw na iyon ang simula ng mas malalim na pagsubok sa kanyang katapatan. Hindi niya inakala na may mga tao sa paligid niya na susubukan siyang lokohin,
subalit siya ay nanatiling matatag. Sa bawat hakbang, ipinakita ni Maria na ang katapatan ay hindi natututuhan sa salita lamang, kundi sa gawa at sa paraan ng pakikitungo sa ibang tao. Hindi nagtagal, napansin ni Ginoo Ahmed ang kakaibang determinasyon ni Maria. Sa isang maikling usapan, sinabi niya, "Maria, alam kong marami ang nagdududa sa iyo, pero sa akin, tapat ka. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa pamilya." Para kay Maria, sapat na ang papuri mula sa kanyang amo, ngunit ang tunay na gantimpala ay ang katiyakan na tama ang kanyang ginawa. Sa bawat araw, siya ay patuloy na naglilingkod ng may pagmamahal, dedikasyon at higit sa lahat, katapatan. Sa pagtatapos ng part 1, ramdam natin ang simula ng kwento. Isang simpleng Filipina maid na nagtatrabaho sa marangyang mansyon, sinusubok sa kanyang katapatan, ngunit nananatiling matatag sa kabila ng tensyon, pressure, at mga taong may iba't ibang intensyon. Closing prompt para sa part 1. Kung nagustuhan ninyo ang simula ng kwento ni Maria, i-like ang video na ito at huwag kalimutan mag-subscribe. I-comment din ang inyong opinyon kung ano sa tingin ninyo ang susunod na mangyayari sa kanyang katapatan sa susunod na bahagi. Bago tayo magsimula sa susunod na kabanata ng kwento ni Maria, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-comment ang inyong saloobin sa kwentong ito. Sa mga nakalipas na linggo, naging mas maingat si Maria sa kanyang paligid. Ramdam niya na sinusubok ang kanyang katapatan hindi lamang ng bagong supervisor, kundi pati ng ilang tauhan na may iba't ibang motibo. Ang mansyon ay parang isang mundo ng hiwaga at intriga, kung saan bawat kilos at salita ay sinusuri. Isang araw, dumating si Khalid, ang bagong supervisor, na may dalang report mula sa ibang tauhan. "Maria," sabi niya sa mahinahong tono, "may mga ulat na may nawawalang gamit mula sa kusina at sala. Maari mo bang ipaliwanag?" Si Maria, gaya ng dati, ay nanatiling kalmado. "Sir, ang huling beses na nakita ko ang mga gamit ay nasa tamang lugar po," sagot niya, sabay pakita ng listahan ng inventory na regular niyang ginagawa. Ngunit si Khalid ay hindi basta-basta natuwa. "Hindi ko lang iniisip ang listahan mo," sabi niya. "May mga nakakita ng kakaibang kilos." Sa puntong ito, naramdaman ni Maria ang tensyon. Alam niyang kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili nang hindi nagagalit o nagiging defensibo. Dahan-dahan siyang lumapit sa supervisor at maayos na ipinakita ang kanyang routine sa buong bahay, mula sa kusina hanggang sa sala. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang tumaas ang presyon. May mga tauhan na nagtatangkang ilagay siya sa sitwasyon kung saan mukhang nagkamali siya. Halimbawa, may isang pagkakataon na may naiwan na mamahaling vase sa sala. Ang vase ay bahagyang natumba at agad na may nag-akusa kay Maria. Ngunit sa halip na magpanik, iniimbestigahan ni Maria ang buong sitwasyon. Tiningnan niya ang TV footage, kinausap ang ibang tauhan, at tinutok ang kanyang obserbasyon sa lahat ng detalye. Sa huli, napatunayan niyang hindi siya kasalanan at naayos ang problema. Sa mga ganitong pagkakataon, ramdam ni Maria ang hirap ng pagiging tapat sa mundo kung saan marami ang maisariling interes. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Hindi niya hinahayaan ang mga maliliit na intriga na sirain ang kanyang prinsipyo. Habang lumilipas ang mga araw, nakaramdam din siya ng pagbabago sa kanyang amo, si Ginoo Ahmed. Napansin niya ang dedikasyon at tibay ng loob ni Maria. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa sala, sinabi ni Ginoo Ahmed, "Maria, alam kong sinusubok ka ng maraming tao sa paligid mo. Pero sa akin, nakikita ko ang iyong tapat na serbisyo. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa pamilya." Para kay Maria, sapat na ang papuri ng kanyang amo, ngunit higit pa rito, natutunan niyang ang tunay na gantimpala ng katapatan ay hindi pera o papuri kundi ang katiyakan na tama ang kanyang ginawa. Sa isang espesyal na araw, dumating ang isang malaking kliyente ng negosyo ni Ginoo Ahmed sa mansyon. Dahil sa abala, ang buong mansyon ay naging masigla at puno ng aktibidad. Ang bawat tauhan ay may kanya-kanyang tungkulin, at si Maria ay abala sa paghahanda ng pagkain, pag-aasikaso sa mga bisita, at pagpapanatili ng kaayusan. Habang naglalakad sa hallway, napansin ni Maria ang isang maliit na alahas na naiwan sa lamesa ng bisita. Mabilis niyang pinulot at inihanda para maibalik sa may-ari. Sa simpleng kilos na ito, muli niyang pinatunayan ang kanyang integridad. Hindi siya naghintay ng papuri, ginawa niya ito dahil alam niyang tama. Ngunit hindi lahat ng tao sa paligid ay nakakita ng kanyang kabutihan.
Ang ilang tauhan ay nag-uusap tungkol sa posibilidad na siya ay ginagawa ng paraan upang magkamali. Nakaramdam si Maria ng panghihina minsan, ngunit hindi niya pinayagan ang mga negatibong opinyon ng iba na maapektuhan ang kanyang paninindigan. Isang gabi, habang tahimik na naglilinis sa kusina, napansin niya na may lihim na binubuo ang ilang tauhan laban sa kanya. May plano silang ilagay siya sa posisyon kung saan mukhang nagnakaw o nagkamali siya. Ngunit dahil sa kanyang maingat na pag-iingat at mapanuring mata, nalaman niya ang buong plano bago pa man ito maisakatuparan. Sa araw na iyon, nagpa siya si Maria na kausapin ang kanyang amo ng pribado. Ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon, kasama ang mga detalye at ebidensya. Si Ginoo Ahab, bagamat medyo nagulat, ay nagpa siya na maniwala sa kanyang tapat na serbisyo. Maria, salamat sa pagpapakita ng katapatan mo sa kabila ng lahat, sabi ni Ginoo Ahab. Hindi lahat ay ganoon at nakikita ko ang halaga mo sa pamilya at sa mansyon na ito. Dahil sa mga pangyayaring ito, mas lalo pang lumakas ang loob ni Maria. Ramdam niya na ang kanyang prinsipyo at dedikasyon ay pinapahalagahan, hindi lamang ng kanyang amo, kundi pati ng ibang tauhan na tapat sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Maria na may mas malaking pagsubok na darating. May mga tao sa paligid na mailihim na motibo, at hindi lahat ng pagkilos ay tulad ng nakikita sa ibabaw. Kaya, patuloy siyang naging mapanuri, maingat, at tapat sa kanyang serbisyo. Sa pagtatapos ng part 2, nakikita natin si Maria bilang isang Filipina maid na hindi lamang nagtatrabaho para sa pera o papuri. Siya ay nagtatrabaho dahil sa prinsipyo, sa pagmamahal sa kanyang pamilya, at sa paniniwala na ang katapatan ay higit sa lahat. Sa susunod na bahagi, mas malalapit na ang tunay na pagsubok na susubok sa kanyang dedikasyon at integridad. Closing prompt para sa part 2. Kung nagustuhan ninyo ang kabanata na ito, i-like ang video at huwag kalimutan mag-subscribe. E-comment ang inyong hula kung paano haharapin ni Maria ang susunod na pagsubok sa kanyang katapatan. Nota: Part 2 ay puno ng detalyadong eksena, daily routine, conflicts, at moral lessons. Bago tayo magsimula sa susunod na kabanata ng kwento ni Maria, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-comment ang inyong opinyon sa kwentong ito. Matapos ang mga nakaraang pagsubok, naramdaman ni Maria na may mas malaking hamon na paparating. Ang mansyon ay tila hindi lamang tahanan ng kayamanan, kundi isang mundo ng lihim at intriga. Ang bawat tauhan ay may sariling agenda, at hindi lahat ay tapat sa kanilang sinasabi. Isang araw, dumating ang isang malaking kargamento mula sa negosyo ni Ginoo Ahab. Ito ay isang espesyal na delivery ng mamahaling kagamitan na para sa bagong proyekto ng negosyo. Ang buong mansyon ay naging abala, at lahat ng tauhan ay nagtulungan upang maayos ang pag-aasikaso nito. Si Maria ay muling nakatoka sa kusina at sa pag-aasikaso sa mga gamit. Ngunit sa kalagitnaan ng abala, napansin niya ang isang kahina-hinalang kilos mula sa isang bagong tauhan na nahailang kamakailan. Ang tauhan ay tila nagtatangkang kunin ang ilang mahalagang dokumento mula sa opisina ni Ginoo Ahab. Agad na nagduda si Maria. Alam niyang may panganib sa likod ng mga simpleng kilos na iyon. Sa halip na basta akusahan ang tauhan, maingat niyang sinuri ang buong sitwasyon. Pinanood niya ang key footage, pinagmasdan ang galaw ng bawat tauhan, at tiniyak na walang makakaligtaan na detalye. Ipinakita ni Maria ang kanyang obserbasyon kay Ginoo Ahab. Sa umpisa, medyo nag-alinlangan siya. Ngunit nang makita niya ang detalyado at maayos na report ni Maria, napagtanto niya na tapat ang katapatan ng kanyang maid. Maria, salamat sa pagbabantay sa lahat ng ito. Nakikita ko ang dedikasyon mo, sabi ni Ginoo Ahab. Ngunit hindi natapos dito ang pagsubok. May pagkakataon na may nawawalang mahalagang alahas sa opisina. Si Khalid, ang supervisor, ay agad na nag-akusa kay Maria na tila siya ang maisala. Sa mga ganitong sitwasyon, ramdam ni Maria ang tensyon at presyon. Ngunit sa halip na magalit o mawala ng kontrol, maingat niyang ipinaliwanag ang mga detalye at nagpakita ng ebidensya mula sa kih. Ang mga ganitong pagsubok ay nagpatibay sa kanyang karakter. Alam niya na sa mundo kung saan maraming tao ang may sariling interes, ang katapatan ay hindi laging madaling patunayan. Ngunit para kay Maria, ito ay prinsipyo, kahit walang nakatingin, gawin ang tama. Isang gabi, habang naglilinis sa kusina, napansin ni Maria ang isang lihim na pag-uusap sa pagitan ni Khalid at ng bagong tauhan.
May plano silang sirain ang reputasyon ni Maria para makuha ang pabor ng may-ari. Ngunit dahil sa kanyang pagiging mapanuri, nalaman ni Maria ang buong plano bago pa man ito maisakatuparan. Sa halip na direktang konfrontahin ang mga ito, nagpasya siyang mag-obserba at mag-ipon ng ebidensya. Alam niyang ang pinakamalakas na paraan para mapanatili ang kanyang katapatan ay sa pamamagitan ng maingat at matalinong aksyon. Habang lumilipas ang panahon, si Maria ay nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanyang kagalingan sa mas mahirap na sitwasyon. Halimbawa, may isang insidente kung saan nawawala ang isang mahalagang dokumento ng negosyo. Ang ibang tauhan ay agad na nag-akusa sa kanya, ngunit dahil sa kanyang maingat na pag-iingat at dedikasyon, nahanap niya ang dokumento sa ibang lugar at naibalik ito bago pa man maging malaking problema. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot kay Maria ng mas malaking respeto mula sa ibang tauhan. Unti-unti, nakikita nila na siya ay hindi lamang tapat kundi may mataas na antas ng integridad. Ngunit sa kabila ng papuri at respeto, alam ni Maria na may mas malaking pagsubok pa na darating. Isang araw, dumating ang pamilya ni Ginoo Ahn para sa isang espesyal na okasyon. Ang mansyon ay puno ng bisita at bawat tauhan ay may kanya-kanyang tungkulin. Si Maria ay abala sa pag-aasikaso ng pagkain, dekorasyon at pangangasiwa sa mga bisita. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang insidente, may nawawalang mamahaling alahas. Sa unang tingin, lahat ay agad na nag-akusa kay Maria. Ang tensyon sa paligid ay ramdam at halos lahat ng bisita ay nanonood sa sitwasyon. Ngunit si Maria, sa halip na mawala ng kontrol, ay kalmado. Pinakita niya ang kanyang ebidensya, pinagmasdan ang bawat tauhan, at maingat na ipinaliwanag ang katotohanan. Ang kanyang katapatan ay muling nasubok sa harap ng maraming tao. Ngunit sa kanyang determinasyon at prinsipyo, napatunayan niya na siya ay tapat at maaasahan. Pagkatapos ng insidente, si Ginoo Ahn ay personal na nagpasalamat kay Maria. Maria, sa kabila ng lahat ng nangyari, pinatunayan mo ang iyong katapatan at dedikasyon. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa pamilya at sa mansyon na ito, sabi niya. Dahil sa lahat ng pangyayaring ito, mas lalo pang lumakas ang loob ni Maria. Ramdam niya na ang kanyang prinsipyo at dedikasyon ay pinapahalagahan, hindi lamang ng kanyang amo, kundi pati ng iba pang tauhan na tapat sa kanya. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam ni Maria na may mas malaking hamon pa na paparating. Ang susunod na bahagi ay magpapakita ng pinakamalaking pagsubok sa kanyang katapatan, kung saan hindi lamang ang kanyang amo, kundi pati ang buong mansyon ay magiging saksi sa kanyang determinasyon at prinsipyo. Closing prompt para sa part 3. Kung nagustuhan ninyo ang kabanata na ito, ay like ang video at huwag kalimutan mag-subscribe. E-comment kung sa tingin ninyo ay malalampasan ni Maria ang pinakamalaking pagsubok sa susunod na bahagi. Bago natin ipagpatuloy ang kwento ni Maria, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at e-comment ang inyong saloobin sa mga nangyayari. Matapos ang mga nakaraang pagsubok, ramdam na ni Maria na may paparating na mas matinding hamon. Ang mansyon ay puno ng tensyon at intriga. May mga tauhan sa paligid na mailihim na motibo, at ang bawat kilos ay maaaring magdulot ng malaking problema. Isang araw, dumating ang isang napaka-importanteng bisita sa mansyon. Isa itong kilalang negosyante mula sa ibang bansa na may kaakibat na malaking transaksyon para sa negosyo ni Ginoo Ahn. Dahil dito, ang bawat detalye sa mansyon ay kailangang perpekto, mula sa pagkain hanggang sa mga dekorasyon, at mula sa mga bisita hanggang sa seguridad. Si Maria ay abala sa pag-aasikaso ng lahat, ngunit habang naglalakad sa hallway, napansin niya ang kakaibang kilos ni Khalid. May lihim siyang plano na tila naglalayong sirain ang reputasyon ni Maria. May dala siyang isang maliit na package na hindi dapat makita ni Maria. Sa halip na direktang konfrontahin, maingat na nag-obserba si Maria at iniisip ang tamang paraan upang patunayan ang kanyang katapatan. Alam niya na ang pinakamahalagang sandali ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang prinsipyo at integridad. Lumipas ang ilang oras, at nagkaroon ng insidente, nawawala ang isang mamahaling alahas na nakalaan para sa bisita. Ang tensyon ay lumobo sa buong mansyon. Ang ilang tauhan ay agad na nag-akusa kay Maria, na tila siya ang may sala. Ngunit sa halip na magpanik, nanatiling kalmado si Maria. Pinakita niya ang kanyang ebidensya, pinagmasdan ang bawat detalye, at maingat na ipinaliwanag ang katotohanan. Ngunit hindi ito ang huling pagsubok.
Sa kalagitnaan ng kaguluhan, isang lihim na dokumento mula sa opisina ni Ginoo Ahmed ang nawala. Ang dokumento ay may kinalaman sa malaking transaksyon at maaaring makaapekto sa negosyo. Sa unang tingin, lahat ay nag-akusa kay Maria at ang presyon ay napakataas. Sa puntong ito, ang katapatan ni Maria ay nasusubok sa pinakamataas na antas. Alam niyang ang kanyang bawat aksyon ay sinusuri at na bawat pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking problema sa kanyang amo at sa kanya mismo. Ngunit sa halip na mawalan ng loob, maingat siyang nagplano kung paano maibabalik ang dokumento at mapapatunayan ang kanyang katapatan. Gumamit si Maria ng kanyang matalinong obserbasyon, tumpak na timing, at mapanuring isip upang hanapin ang dokumento. Napansin niyang may kakaibang kilos ang ilang tauhan at natuklasan niya ang buong plano. Nais ng ilang tauhan na ilagay siya sa sitwasyon na mukhang nagnakaw siya at siraan ang kanyang pangalan sa harap ng may-ari at bisita. Sa tulong ng TV footage, ebidensya mula sa mga security cameras, at kanyang sariling obserbasyon, napatunayan ni Maria na hindi siya kasalanan. Matapos ipakita ang lahat kay Ginoo Ahmed, nagulat siya sa lalim ng pagpapakita ni Maria ng integridad. Maria, hindi ko inasahan na ganito ang magiging sitwasyon, sabi ni Ginoo Ahmed. Ngunit pinatunayan mo ang iyong tapat na serbisyo sa pinakamahirap na paraan. Salamat sa lahat ng ginagawa mo. Ngunit ang twist ay hindi nagtatapos dito. May isang tauhan na lihim na kaalyado ni Khalid ang nagtatangkang manakot sa isa sa mga bata sa mansyon upang pilitin si Maria na gumawa ng mali. Nang malaman ni Maria ang planong ito, agad niyang hinandaan ang sitwasyon at inagapan ang panganib. Sa kanyang mabilis na aksyon, nailigtas niya ang bata at napigilan ang krisis bago pa man lumala. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang tapat at maingat na serbisyo ni Maria ay muling pinatunayan. Hindi lamang siya nakatulong sa pag-aayos ng problema, kundi pinakita rin niya ang kanyang pagiging matatag, mapanuri at tapat sa lahat ng oras. Ang bisita, na unang nagtataka sa kakayahan ng mga tauhan, ay namangha sa dedikasyon ni Maria. Ang maid na ito ay kahanga-hanga, sabi ng bisita kay Ginoo Ahmed. Hindi lang siya tapat, kundi talagang maayos at mapagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto. Dahil sa kaganapang ito, napagtanto ni Ginoo Ahmed na ang katapatan ni Maria ay hindi basta-basta nasusubok. Siya ay tunay na kayamanan ng pamilya, hindi dahil sa serbisyo lamang kundi dahil sa kanyang prinsipyo, tapang at integridad. Sa pagtatapos ng part 4, makikita natin ang pinakamataas na punto ng tensyon. Si Maria ay nasubok sa lahat ng paraan, nawala ang alahas, nawala ng dokumento, at may banta sa bata sa bahay. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling matatag ang kanyang katapatan, na nagbigay daan sa kanya upang mapanatili ang kanyang dignidad at respeto sa mata ng kanyang amo at ng buong mansyon. Closing prompt para sa part 4. Kung naaliw at na-inspire kayo sa kwento ni Maria, i-like ang video at huwag kalimutang mag-subscribe. I-comment ang inyong hula kung paano tatapusin ni Maria ang kanyang kwento sa huling bahagi. Bago natin tapusin ang kwento ni Maria, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-comment ang inyong saloobin sa kwento. Matapos ang lahat ng pagsubok, intriga, at tensyon sa mansyon, si Maria ay nanatiling matatag. Ang kanyang katapatan, dedikasyon, at integridad ay nasubok sa pinakamataas na antas, at sa wakas, ang lahat ng mga hamon ay nagbukas ng pagkakataon para sa kanya na ipakita ang kanyang tunay na halaga. Ang huling linggo sa mansyon ay puno ng abala at excitement. Ang bawat tauhan ay abala sa paghahanda para sa isang malaking pagtitipon ng pamilya at ilang importanteng kliyente. Si Maria, tulad ng dati, ay maingat na inasikaso ang lahat, mula sa kusina, paglilinis ng mga silid, pag-aayos ng mga kagamitan, at pag-aasikaso sa mga bisita. Ngunit sa kabila ng abala, ramdam ni Maria ang kakaibang tensyon. Si Khalid, ang supervisor, ay tila nagmamasid ng mas matindi kaysa dati. May mga panibagong tauhan din sa paligid na nakatanim ng inggit o balak na siraan siya. Alam ni Maria na ang bawat kilos ay sinusubaybayan at bawat salita ay binabantayan. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga kagamitan, napansin ni Maria ang isang lihim na pag-uusap sa pagitan ni Khalid at isa sa bagong tauhan. Maliwanag na may plano silang gumawa ng sitwasyon kung saan mukhang siya ang may sala. Ngunit sa halip na magpanik, nagplano siya ng maayos. Ginamit niya ang kanyang matalinong obserbasyon, tiyak na timing,
at maingat na pakikipag-usap sa mga tamang tao upang mapigilan ang krisis bago pa man lumala. Kinabukasan, may malaking pagtitipon sa mansyon. Dumating ang pamilya ni Ginoo Ahmed at ilang bisita mula sa negosyo. Sa gitna ng okasyon, may napansin si Maria, nawawala ang isang mahalagang alahas na nakalaan para sa isang bisita. Ang tensyon sa paligid ay agad na lumubo at ang ilang tauhan ay nag-akusa sa kanya. Ngunit nanatili siyang kalmado. Dahan-dahan, ipinakita ni Maria ang ebidensya mula sa key at ipinaliwanag ang buong sitwasyon ng maayos at detalyado. Sa bawat hakbang, ipinakita niya ang kanyang prinsipyo at integridad. Hindi siya nagalit, hindi siya nagpanik, at hindi niya hinayaan ang tensyon na sumira sa kanyang profesionalismo. Matapos mapatunayan ang kanyang katapatan, napansin ito ni Ginoo Ahmed. Ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at respeto. Maria, sabi niya, pinatunayan mo hindi lamang sa salita, kundi sa gawa ang iyong katapatan. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa pamilya at sa mansyon. Ngunit may isa pang pagsubok na hindi inaasahan, may isang tauhan na lihim na tumangkang sirain ang reputasyon ni Maria. Sa harap ng mga bisita, inilantad ni Maria ang lahat ng detalye, ipinaliwanag ang tunay na pangyayari at ipinakita ang ebidensya na nagpapatunay ng kanyang integridad. Ang mga tauhang may maling intensyon ay napahiya at napilitan na aminin ang kanilang mali. Dahil dito, mas lalo pang lumakas ang tiwala ni Ginoo Ahmed kay Maria. Hindi lamang siya tinitingala bilang isang katulong kundi bilang isang tapat at mahalagang bahagi ng pamilya. Ang iba pang tauhan ay nagsimulang magpakita rin ng respeto at pagtitiwala sa kanya. Sa wakas, dumating ang araw ng pagpaparangal kay Maria. Sa simpleng seremonya sa loob ng mansyon, personal siyang pinapurihan ni Ginoo Ahmed sa harap ng buong pamilya at tauhan. Maria, sabi niya, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ipinakita mo ang tunay na kahulugan ng katapatan at dedikasyon. Salamat sa pagiging inspirasyon sa lahat. Ang mga mata ni Maria ay namumugto sa emosyon. Hindi niya inasahan na ang kanyang simpleng prinsipyo at pagsusumikap ay makilala sa ganitong paraan. Ngunit higit sa lahat, ramdam niya ang kagalakan na ang lahat ng kanyang ginawa ay nagbigay ng kabutihan, hindi lamang sa kanya, kundi sa pamilya ng kanyang amo at sa mga tao sa paligid niya. Sa mga sumunod na araw, unti-unti ring nagbago ang dinamika sa mansyon. Si Khalid, ang dating supervisor na nagtatangkang siraan siya, ay napahiya at nagbago ang ugali. Ang iba pang tauhan ay mas naging maayos at mas tapat sa kanilang trabaho. Ang mansyon ay muling naging tahimik, maayos, at puno ng respeto at pagtitiwala. Si Maria, sa kanyang puso, ay nakaramdam ng kasiyahan at kapayapaan. Alam niyang ang kanyang katapatan ay hindi nasukat lamang sa mga salita, kundi sa lahat ng kilos at desisyon na kanyang ginawa sa harap ng matinding pagsubok. Ang lahat ng pagod, sakripisyo, at dedikasyon ay nagbunga ng pagkilala at respeto na higit pa sa anumang material na bagay. Sa huling eksena, habang nakaupo sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ni Maria ang tanawin ng Riyadh. Ramdam niya ang kahulugan ng kanyang mga ginawa, na sa kabila ng mga pagsubok at intriga, ang katapatan, dedikasyon, at prinsipyo ay laging mananaig. Alam niya na kahit anong hamon ang dumating sa hinaharap, ang kanyang integridad at katapatan ay magiging gabay niya sa bawat hakbang. Outro, pagbibigay inspirasyon sa viewers. Ang kwento ni Maria ay paalala sa atin na ang katapatan at dedikasyon ay laging nagbubunga ng mabuti. Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ang paggawa ng tama at pagiging tapat ay magdadala ng respeto, tiwala at tunay na gantimpala. Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-comment ang inyong inspirasyon mula kay Maria.